Isa ka rin ba sa mga naghahanap ng magagalaan at naisipan mong i-search ang Kasapsapan Beach sa Kasiguran? Namangha ka rin ba sa mga pictures online kaya naisipan mong i-check ang review and ratings nila? Tapos kaka-research mo, bubungad sa'yo ang magagandang tanawin at nasabi sa sarili na, pupuntahan ko rin yan. Kaya kami, hindi na nagdalawang isip pa dahil ayaw naming nabibitin. Tara dayuhin natin ang Kasapsapan Beach in Kasiguran, Aurora. Tatlong-daan at 72 kilometro ang travel distance from Manila to Kasapsapan Beach. It takes almost 8 oras to get there according kay Google. Siguro walang pahingahan yun. Pero kami, inabot ng almost 9 oras kasama na stopover para magpagas at magpahinga at kaunting picture-picture sa mga madadaanan. Nadaanan natin ang kay Gandang Dam sa Maria Aurora at Amper Beach sa Baler, Kasiguran Road. Ay sobrang ganda. Nakakawala ng pagod. Matapos ang akala namin walang katapusang bangkingan sa mga bundok, narating na rin namin ang rock camping site sa Kasapsapan na merong 4.7 stars Google review at 5.7 thousand likes and 6.2 followers in Facebook. Ating papatunayan kung sulit nga ba talaga ang pagpunta dito. May malaking bato na parang coral sa gitna ng beach na pwede mong lakaran pag low tide. Mag-ingat nga lang dahil matutulis ang mga bato at maari kayong masugatan. Medyo masama ang panahon nung makarating kami kaya medyo malakas ang alon. Hindi gaya ng ibang mga pictures and videos na makikita nyo sa ibang vlog. Pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na biyahe, set up muna natin ang mga tent para makapagpahinga dahil mahaba pa ang araw at gabi. Nagstay nga pala kami dito ng 3 days and 2 nights. Ang lakas ng hangin, nililipad ang mga tents kaya nilagyan namin ng mga bato pampabigat. Kudos nga pala sa Decathlon dahil tested ang quality ng mga tents nila. Maning-mani ang lakas ng hangin at ulan. Tapos na tayo sa pag-set up ng tent at sa wakas may araw na rin. Pwede nang mag-swimming-swimming.
Kaso magpapalipad pa tayo ng drone kaya maya-maya na lang. Check muna natin kung magkano ba rate nila dito para may ideya kayo bago kayo pumunta. May mga kubo sila rito na very affordable. Ranging from 1,500 hanggang 2,000 pesos per day. May kasama na rin siyang mattress and good for 2 to 3 person and may electric fan pa para di ka mainitan. Ito naman ang kanilang family size kubo kasiya ang 4 hanggang 6 na katao. May kasama na siyang 2 matres at electric fan para di pa rin mainitan. Meron na. Yung family size kubo is worth 2,500 per day. Kung may budget ka naman, pwede ka mag-add ng 500 para may kasama ng cooking tools included yung gas stove and utensils. Meron din silang aircon room for a more convenient experience. Dito po, magkano? Safe ka na, safe pa mga gamit mo. Ay, tas may CR. This aircon room is worth 2,500 pesos, good for 4 to 5 person. May sarili na rin siyang restroom para mas convenient. May another air-conditioned room rin sila na may double deck kasiya ang 7 hanggang 8 katao. Meron din siyang sariling restroom. This room is worth 3,500 pesos. Para sa mga aircon room, exempted na kayo sa entrance fee. Ang ikinaganda ng resort na ito ay may sarili silang tindahan. Hindi mo na kailangan lumayo pa or pumunta sa palengke para bumili ng mga basic needs. Meron silang 2 function rooms. Itong malaki ay worth 4,500. Meron din itong karaoke pero hanggang 10 ng gabi lang. Pwede mo ring i-rent ang karaoke for 1,000 pesos, good for 24 hours na. Yung mas maliit na function room is worth 3,500 naman. Ang kanilang entrance fee is 25 pesos only at tent pitching is 250 pesos overnight na yun. O diba napakamura? Paki-pause na lang para makita ang kanilang rules and regulation. Bawal po ang campfire at make sure na may lifeguard kung maliligo sa dagat for your own safety na rin. May mga ihawan nga pala silang available para pwede ka mag-ihaw ng pulutan para sa magdamagang inuman. Ito naman ang kanila restroom. Non-stop ang tubig pero humihina kung sabay-sabay ang gamit. May tabo at timba na rin. At ito na nga ang exciting na part. Narate namin ang resort based sa aming naging experience and this is the result. For the location, we scored it 4.5 stars. Sobrang solid ng riding experience namin at ang gaganda ng mga lugar na madadaanan na nakakawala ng pagod. Cleanliness is 4 point, ang linis ng resort at may mga naka-ready na basurahan. Hindi nga lang well-maintained yung beachfront. Yung mga staffs nila is definitely 5 stars dahil sobrang bait at accommodating nila. Comfort room is 4.1 stars. 24 hours ang tubig, medyo nawawalan ng pagsabay-sabay ang gamit. Kitchen is 4.9. Walang actual kitchen dahil nag-tent lang kami pero pwedeng magpaluto sa kanila. Nagpapahiram din sila ng mga utensils. Sarap nila magluto. Solid. The beach itself is 4.5 stars. Medyo maalon sa ibang part at malakas ang sea current. Pero fine sand at hindi mabato ang dagat kaya sobrang goods kahit nakayapak ka lang. The environment is 4.7 stars. Sobrang secured ng lugar at may coast guard and ambulance na naka-ready in case of emergency. Pet-friendly rin ang resort kaya pwede niyong isama ang inyong mga fur babies. And lastly, yung price nila, sobrang affordable kaya 5 stars tayo dyan, with no regrets. Entrance fee na 25 pesos. Mag-iisip ka pa ba? Kaya sobrang sulit. Hindi natin ni-ride and rooms nila dahil hindi naman tayo nag-avail at walang water activity nung pumunta kami. So, ano ang hatol? With our combined scores, we got an average score of 4.6 stars. Mas mataas pa siguro ito kung nagpakita si Haring Araw nung pumunta kami. Overall, worth it ang inyong time, money, and energy sa pagpunta sa RV camping site in Kasiguran.
To end this video, I want to tell everyone na sa dami ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, minsan ang kailangan mo lang ay mag-relax at gawin ang mga bagay na magpapasaya sa'yo. At kung isa ka sa mga katulad namin mahilig mag-ride, you can comment on this video dahil malay mo, kasama ka na sa next ride natin. Maraming salamat sa inyo and see you on our next vlog.